Ayun po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again po sa JLat Vlog. So ayun po, for this episode po natin, andito pa rin po tayo sa bayan po ng Umingan, Pangasinan at meron naman po kaming ipapakita po sa inyo na property po dito na meron pong sukat daw po ito. Ayon po sa source po namin na 10 hektarya naman po ito na pasture land at kagandahan po ito, meron po siyang mountain view. Kitang kita po yung bulubundukin ng Carvalho at tingnan nyo po, overlooking po siya. Kitang kita rin po ito yung bundok ng Amorong. Ayan, at meron po siyang man-made dam o mini dam po sa may banda raw, sa may dulo po ng property nito. Hindi po namin alam kung meron po siyang nasakupan sa mini dam po na iyon. At sayang nga lang po at wala yung aming taga-drone para makita nyo sana kung gaano kaganda itong property nito. So ito po ay na po, meron po sukat na 10 hectare. Ayan po, o 100,000 square meter. Ayan, 100,000 o 110,000. Ganun, 100,000 square meter po siya. 110,000 pala, 110,000 square meter po. Ito nga po ay 100,000 pala, sorry. Napuputuloy ako. So, 10 hektarya po ito. More or less, sabihin natin more or less na lang po. At ang presyo po ng property nito ay 90 per square meter po siya. At kung gusto pa i-negotiate yung price, yung mismong seller din po yung kausapin natin. So ang boundary po, ayan, sa may bakod po dyan, pag ano na po siya, ang shape po ng property ay rectangle po siya. Tapos sa may mini dam, ganoon po siya. Tapos yung sa may mga kubo dito, diretso na pong ganun. At ito nga po ay may mga iba't ibang mga puno rin po nakatanim. Boss, kasama yung mangga? Hindi, ayun yung boundary sa may mga mangga. So hanggang dito boss, sa may puno doon. Ay, hindi nasaka. So ito po, kitang-kita po dito yung yung nabakante po, yung hindi daw po natamnan. Kaya yung part po doon, yung iba doon, hindi na po kasama doon. So may fish pond po siya, may dalawang acacia. Ano yan, Jimelina. Tapos ano po, may mga iba-ibang din puno, pero mga wild trees po itong mga to. May mga alibangbang. Ayan po. At ito nga po ay maganda po siyang gawing rancho. Ayan, kagaya nga po nito, may mga alaga po silang mga baka dito na nakasuga. At kagandahan po nito, meron po silang fish pond na dyan po sila nagpapainom po ng kanilang mga baka o mga alagang hayop. Ang kagandahan po nito, meron din po daan. Meron po siyang farm to market road. Ay po yung farm to market road, ilang metro lang po, sabihin mga 1.5 kilometers po siguro, 1 kilometro lang po ang layo po niya sa provincial highway Talugtog Umingan Road. At ang layo niya lang po sa town proper ng Umingan, estimate ko siguro mga 5 kilometers lang po siguro. Tapos sa Carbon Tiplex, mga kalahating oras po siguro driving. Yun po estimate ko po doon. Kitang-kita rin po dito yung bulubundukin po ng Sierra Madre sa part po na yan. At yun nga po, maganda po, overlooking po siya. At tahimik, presko yung hangin. Maganda yung ambience. Ayun nga po, yung bulubundukin po na yan, parang painting po pag tinitignan mo dito. Para siyang painting. Tapos sinabayan pa ng medyo makulimlim na po ng ulap. At dito nga po sa side po neto, may mga kabahayan na po dyan, may mga bahay po dyan, mga ibang part na po yan ng hindi na po kasama sa property po yan. Yan na po yung boundary, sa may bakod po yan, diretso po yan hanggang doon nga po. Pero po mini dam po dyan sa likod na yan. Sayang nga lang po talaga, wala yung taga drone po namin para makita nyo sana yung kanyang drone video nito. Pero ipapadrone na lang po namin sa aming drone man, si Boss Jason, kung sakaling available na po siya, kasi meron silang pinuntahan ngayon. At ito nga po, na ang source of water po dito, deep well. Tapos ang kuryente lang naman po, nandyan lang sa part po na yan, sa bandaran po yan, mga 1 kilometer lang siguro ang layo po yan sa kuryente. Kasi itong mga bahay na to, sa mga bahay dito may mga kuryente na po yan yun nga lang po, mahaba talaga yung kanilang wire. Tapos ito nga po, pero maganda po siyang taniman ng mga gulay. Dito sa part na to, pwede kayong magtanim ng mga palay po dyan, kasi sa part yan, bukid po yan.
Yung source po namin dito, yung si Sir, yung isang kasama po namin ngayon, siya daw po yung bubukid ngayong taon na to. Sa kung ilang hektarya yung nabubukid niya. Kung ilang hektarya yun, siguro mga 5 mahigit po siguro na hektarya yun. Tapos yung kanyang pasture, mga 4 siguro. Rice field po siya na mayroong part na pasture land. At may magandang view. Ayan, sa mga naghahanap po ng ganito, mga pasture land, at may kasamang rice field, tapos mayroon pang fish pond, at mayroon pang tabi siya ng mini dam. Baka ito na hinahanap nyo. Sa halagang 90 per square meter po, and 100k per hectare po ang presyo po nito. Ayan. So, ilan kaya boss yung inaani nung ano niya, yung palayan niya? Pinakamatas na naani dyan, 280. 280, ilang hektarya kaya yan? Nasa kondo yun, 3. At 3 hektarya. So 3 hektarya yung kanyang rice field, tapos yung rest na pasture land na siya. Hindi, kalabasaan daw. Tinatanong daw po nila to ng mga kalabasa daw po ito. So, dalawa po ang source of income po nito. Sa palay at sa pagkatanim po ng kalabasa, pwede rin maggulay dito, gulay. Yung fish pan kasama. Oo, 3 yan, fish pan. 3 fish pan. 1, 2, 3, yan o. So 3 daw po yung fish pan po nito. Pwede rin po yung mag-alaga ng mga tilapia dito kung sakasakali. Tapos, hanggang doon po yung boundary na. Sa may mga kubo na yan, sa may bakod na yan. Tapos diretso ng paganoon. Diretso rin dito. Ayan. So, hindi na po natin problema yung kanyang access road dahil ayun nga po, farm to market road na po dyan. Kasi yun nga po, sila, mga tao po dito, nagtatanim po sila ng kalabasa, kaya kailangan po nila ng farm to market road para sa mga produkto po nilang mga kalabasa o mga ibang mga gulay na pwede nila itanim dito. So ulitin ko po, 10 hektarya po ito, 10 hectare po ito, more or less 100,000 square meter. Yan, nagulo-gulo tuloy ako dun. So 100,000 square meter po ito, at ang presyo po niya 90 per square meter po siya. At ano pa, yung obligasyon po ng bawat isa, usap na lang po kayo ni Sir, dahil po si Sir, yung aming kasama, ay hindi po niya ma-explain sa amin. Hindi niya may sabi nga sa amin yung about dun sa obligasyon. So yun nga po ang sabi ko na lang, na pag-usapan na lang ni seller tsaka ni buyer yung obligasyon po ng bawat isa. At yun nga po sinabi sa amin na presyo na 90 per square meter po. Kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin natin po yung mismong may-ari ng property na ito. Ayan, so hindi ko na po lilibutin to dahil 10 hektarya po ito. At sayang nga lang po talaga kung may drone lang talaga, kahit yung drone na lang po yung maglilibot po sa inyo kung sakasakali po. So kung sakali naman, i-re-upload ko na lang po yung kanyang, o i-upload ko na lang po yung kanyang drone video kung sakasakali po na madalaw namin ulit ni Boss Jason to ito. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.